Sana bigyan ka ng pagkataon ng Diyos na mabuhay ng normal at mabuhay na masaya dito sa mundo. Total wala na sa inyo si Oliver, ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati naman sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. Sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po uli natin, itong patungkol po kay Daddy Frankie. Kung nung nakaraan ho, ay hina-highlight natin yung pagiging viral niya po dahil sa isa sa mga binablog niya po na nag-viral, si Oliver. Sa pagkataon pong ito, pag-usapan po natin yung patungkol naman po sa pera, mga kabayan po natin. Nagkaka-interest nga ba ang mga kamag-anak po ni Oliver, mga kabayan po natin? Sa pagkakataong ito, ipapanood po natin dahil sila po ay nagsalita na. Naglabas din po sila ng saloobin po. Ngayon ang tanong, sino nga ba ang marapat magtago ng pera habang si Oliver ho ay nagpapagamot pa? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, pakisuportahan din po, pwede nating i-follow at saka po pwedeng i-like yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong isa sa pinaka-viral ho sa mga vlog po ni Daddy Frankie na walang iba kung hindi si Oliver. Na kung saan po sa ngayon ay nasa paggamutan na po. Kaso nga lang ho, may konting issue po patungkol po sa pera. Dahil nung nakaraan nga po, nanawagan si Daddy Frankie, baka merong mga gustong tumulong. At ang good news po dyan ay marami pong tumulong. Nagpatak-patak ho, nagpadala sa GCash, at yun po ay umabot po ng 100,000. So nung nabanggit po ni Daddy Frankie po mga kabayan po natin, meron po nag-message ho sa kanila na kung saan ang sinasabi ho, ay total daw si Oliver ay nasa paggamutan. Yung pera daw na nalikom, kung okay lang, ibigay na lang doon sa mga kapatid para daw matulungan din mga kabayan po natin. So nung nalaman po ni Daddy Frankie, medyo nagkaroon po siya ng reaction patungkol po dyan. Siguro panoorin po natin sandali po yung nabanggit po ni Daddy Frankie. Pinagpipray ko na gumaling na siya. Yes, opo. Kasi kung gumaling na siya, bigay ko yung pera, kaya na niya i-manage yung sarili niya. Magagamit na siya para sa sarili niya. Dahil sinabi ko mga kababayan, para kay Oliver. Pero ang problema ito mga kababayan, may pagkadating namin dito, na-notify po ni Kuya Ken yung message galing kay ako si Angelo. Yan. May message po siya mga kababayan. Sabi ni Angelo, Daddy Frankie, concern lang po. Pakibasa nga bro. Yan. Yun ang sinabi niya mga kababayan para basahin ni Kuya Ken. Concern lang po. So ibig sabihin, concern sila kay Kuya Oliver. Bro, para mas maliwanag, basahin mo yung message ni Angelo. Ako si Angelo. Okay, sabi ni ako si Angelo, Daddy Frankie, concern lang ako, total wala na sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Ano sabi? Ulit? Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo. Total, wala na sa puder mo si Oliver, hindi naman sa inyo galing yung pera. Yung mga nanonood naman ang nagbigay ng pera na yan, hindi sa'yo galing. Ano pa ba gagawin mo sa pera na yan? Iba naman ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Oliver. Maigi nang mapakinabangan ng mga kapatid yan. Haba ng concern niya, no? So ayun mga kabayan po natin, so maliwanag ho, ano? Yung message ho ni ako si Angelo, maliwanag na para bang nagkaka-interest po sa pera lumalabas. At ang masakit po doon po sa mensahe, parang may part naman po doon na parang unfair naman po kay Daddy Frankie. Kaso nga lang ho, siyempre nandyan na po yan, wala tayong magagawa. Ang tanong lang po dito, gaano ka-legit itong nag-message na ito? Totoo nga ba na ito po ay kamag-anak ni na Oliver, mga kabayan po natin? Bagamat siyempre po yung dating ho ng mensahe, parang may malasakit po dito sa mga kapatid ni Oliver. Dahil ang sabi ho, ibigay yung pera. Kaso nga lang ho, nung nakausap po ni Daddy Frankie yung mga kapatid, hindi naman po kilala si Angelo. Ang masabi lang po muna natin sandali, ay maaaring ito po ay hindi legit na kamag-anak, o kaya naman
kung kamag-anak man po yan, nagtatago po sa pangalan. Pero magaganon naman po, ang mahalaga po dito ay yung intensyon. Marapat nga ba na pagbigyan itong request nga po ni ako si Angelo? So ang ginawa po ni Daddy Frankie po mga kababayan po natin, pinuntahan po yung mga kapatid. At mas maganda po siguro, panoorin po natin yung naging usapan po nila kasi nakausap po yung kapatid na babae, tapos yung isa pa pong lalaki. So napag-usapan po yung patungkol po sa pera. So marapat bang ibang po yan? Ano ba ang opinion nila? Siguro po i-play po natin. I-diretso ko na lang po. Panoorin po natin ito. Pero kayo po kapatid ni Kuya Oliver? Opo. Kayo din po, sir? Salamat po. Ilan taon po kayo, ma'am? 40 po. 44 si sir? 53, sir. Sino pinakapanganay po? Siya po. Kayo ang panganay. Tapos si Kuya JJ. Opo. Tapos si Kuya Oliver. Hindi po, yung Orlando po. Ay, may Orlando pa. Sige, upo muna ako. So, Nay, siguro kilala nyo naman ako kasi napanood nyo na po nangyari, ano? Kaya po ako nandito. Gusto ko rin po kasi nga maliwanagan po ang lahat. Ayaw ko kasi tayo na sumama ang loob ninyo sa akin. Ayaw ko magalit kayo sa akin dahil mula nung inilapit sa akin ni Ballpoint Man, ang kapatid ninyo, tanging hiling lang namin is para matulungan yung kapatid ninyo. Kaya lang gusto ko lang linawin po, sino po sa inyo si Angelo? Wala po. Wala po. Wala po kaming kilalang Angelo. Wala ka. Nakita nyo po ba tay, or napanood nyo po ba yung mensahe ni Angelo kay Daddy Frankie? Hindi pa masyado, sir. Then, yung mga iba lang munang napanood po. Yung iba. Pero alam mo po tay, ang pera sa ngayon ni Kuya Oliver sa akin is 100,000 na. Daw, sir, sabi nila. Pero ngayon ako po mismo nagsasabi, ang pera ni Kuya Oliver ngayon tay, 100,000 na po. Ano masasabi mo dun tay? Ibang po na lang. Okay lang, sir. Ayos, mga salamat sa mga tumulong. Sa kanya. Ano po nay? Para sa kanya, sa kapatid po namin yun. Ibang po na lang po para sa kanya. Ilaan po para sa kanya. Yun lang po ang gusto ko sabihin. Si Angelo po, bakit gusto ni Angelo kasi nay, ibigay ko daw po sa inyo? Kung ibibigay niyo po sa amin, ibabang ko din po namin. Itatago po. Tatago po namin para ilan po sa kanya. Kung sakala pong gumaling siya, may gagastusin po siya. Yun po ang gusto namin magkakapatid. Gusto nyo magkakapatid, ibang ko na lang po. O kaya po, pambili po ng gamot niya. Okay po. Sa ngayon kasi nay, unang-una, kaya po ako nagpunta dito para maliwanagan ang lahat din ng napanood. Tapos una, kayo rin kasi ayaw ko rin po na nababash kayo. Ayaw kong nasasaktan din yung damdamin nyo. Hindi po ba? Kaya lang kasi ganun po talaga minsan sa social media. Kaya hinahanap ko po talaga kung sino yung nag-message sa akin, sino si Angelo na ang sabi po niya is, Daddy Frankie, total wala na sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera. Mga pinsan ko na kapatid ni Kuya Oliver. So ang ibig sabihin, ang tinutungay niyang pagbigyan kayo at yung nag-text na yun is pinsan nyo daw siya. Kasi pinsan ko kayo daw yun eh. Wala ba kayo naalala ng Angelo na kamag-anak? Wala po. Wala po kaming kilalang Angel ang pangalan. So ayun po mga kababayan po natin. So maliwanag ho. Una, yung patungkol po dun sa nag-message, parang hindi naman po nila kilala. Ano mga kababayan po natin. Tapos pangalawa, yung patungkol naman sa pera, napansin natin, parang hindi naman po sila interesado. Lumalabas mga kababayan po natin. Ang sabi, kung sakasakali daw na ibibigay sa kanila yung pera, ibabangko. Ay nabanggit pa nga po na parang joint account. Kung ibibigay niyo po, babangko po namin. Okay. Ano yun? Paano sa bangko po? Ano sa account ni Kuya Oliver o account niyo po? Magjo-joint account po kami, sir. Okay. Walang pwedeng makagalaw kahit piso.
Para po pag gumaling po siya, may gamitin po siya, panibagong buhay. Mabili po ng mga gamit niya. Oo nga naman kasi minsan natanong din po ni Daddy Frankie at yung sagot ho ay parang joint account sila daw ni Oliver. Kaso nga lang po siyempre kapag naman joint account si Oliver hindi pa masyadong okay, so baka mapending lang po yung pera. Pero ang mahalaga po dito, base po sa usapan ho, nung nakausap yung kapatid na babae at saka po yung lalaki, parang hindi naman sila mas interested po doon sa pera. Parang okay lang na ilaan po yun kay Oliver. Kaya masabi ko po sa part na yan, parang okay naman mga bayan po natin. Kaso nga lang may part naman dito, nung patungkol sa pagbabagamot kay Oliver, kasi kailangan po paminsan-minsan dinadalaw. Kumbaga ho, merong time para sa mga kamag-anak. So nung tinanong po ni Daddy Frankie, ito po yung sagot po. Tapos Nay, alam nyo po, habang nag-i-stay po si Kuya Oliver kasi doon, may mga araw, may tinatawag po na family day sa pagamutan. O walang bantay doon, pero may araw na sasabihin sila na family day. So pag sinabing doon sa pagamutan na family day, kailangan may kamag-anak na pupunta doon. Pwede po ba kayo, Nay? Ko po, may mga malilit pa po akong anak eh. May maliit pa po kayo, anak. So hindi po pwede ikaw, Nay. Ako gusto ko sanang pumunta. Pero hindi ko alam yung sitwasyon kung pwede akong makapunta. Kayo po, Tay, kasi pag nandoon po, habang nandoon si Kuya Oliver, siguro after 15 days, nagbibigay ang bahay pagamutan about sa family day. So, yung lahat ng pasyente po doon, dinadalaw ng kamag-anak para matuwa. Yun ay isang pamamaraan po para mabilis makaalala ang ating pasyente. Maramdaman niya na may family na sumusuport at nagmamahal sa kanya. Pwede po ba kayo, Tay? Pumunta doon? Pwede. Kung sino makarap, di salit-salitan kami. Ganun. Basta, kaya lang, ang problema doon, di namin alam ang pasikot-sikot doon. Opo, mahirap pong bumiyahe ng walang sarili. So ayun mga kabayan po natin, medyo napansin lang po natin, bagamat may dahilan naman po si ate. Dahil nga raw po may mga anak siya na maliit pa. Kaso nga lang po, ang punto po natin dito, dapat konting man lang po parang concern pa. So bagamat naiintindihan po natin, baka ho yung kalagayan talaga nila doon ay hirap na hirap din. Pero kung ano man po ang kulang, nandiyan naman po si Daddy Frankie na po pwede pong umalalay. Ang importante lang po dito as viewers, kung talagang concern po tayo sa kamag-anak natin, kapatid, maglalaan po tayo ng konting oras o kaya sakripisyo mga kabayan po natin. Kung ako po ang tatanungin. Pero siyempre ako naman po ay umaasa dahil si Daddy Frankie po ay nandyan, inaalagaan po yan, inaasikaso, kahit nagpapagamot na po yan, gagawan po yan ng paraan. Kaya sa tingin po natin, relax lang po tayo. Either nandun po yung kapatid ni Angelo or wala. Sa pakiramdam ko ho, hindi ho yan pababayaan ni na Daddy Frankie. So ngayon po, patungkol po dito sa ginagawan po natin ng reaction, ang masasabi lang po natin dito, yung patungkol sa pera, normal naman kasi yan kahit po sa kalingap nangyayari yan eh. Minsan kapag may tinutulungan, nung una pinabayaan, tapos kapag medyo okay na, marami hong nagpapakilala ng kamag-anak, lumilitaw na po yung mga kamag-anak. Kaya dito po, parang hindi naman tayo nagtataka. Bagamat dito naman ho, nung pinuntahan, parang hindi naman sila interested mga kabayan po natin. Kaya ang sa akin ho siguro, medyo hinay-hinay ho tayo. Bagamat siyempre po sa mga comment section, nakita natin kasi napaka-viral po ng comment, ang dami. Yung part ho na ito po ang topic, ang dami ho ng comment. Siguro naman, narinig naman na natin yung yung mga kapatid. Siguro kung may maiko-komento man po tayo na medyo parang negative sa kanila, medyo hinay-hinay po ng konti naman. Kasi yung kapatid ho, actually may advice po siya eh. Siguro mas maganda pakinggan po natin yung advice niya po. Kasama po yung patungkol po sa mga buzzers. Ito po yun. Sa mga nagko-comment po ng pangit sa amin, sana po tigilan na po natin yung pagsasalita ng masama. Kasi nasasaktan din po kaming mga kapatid niya. Tulungan nyo na lang po kaming ipagdasal na sana po gumaling po yung kapatid namin. Yun na lang pong inihiling namin. So ayun mga kabayan po natin, di ba sabi niya, ipanalangin na lang daw, tulungan po sila sa paggaling po ni Oliver. Kumaga ho, tulungan silang manalangin na lang kaysa naman sa ibabas pa ho sila. Ngayon po, siguro ang pinakalas na gusto ko pong i-share po sa inyo, nung tinanong po sa ni Daddy Frankie kung ano ang mensahe kay Oliver kung sakasakaling si Oliver ay gumaling na. Kasi nga po, naka-upload po yun sa YouTube, anytime pwede pong mapanood yan. Ito po ang sinabi ko nung kapatid. Nay, naka-video po ito, i-upload namin para mapanood ng mga kababayan natin yung panawagan ninyo at pakiusap ninyo. No? At isa pa, Nay,
itong video namin, hindi na po ito mawawala sa social media unless na i-delete ni Daddy Frankie yung kanyang channel. Balang araw, mapapanood po ni Kuya Oliver tong usapan natin na to. Ano po ang mensahe nyo po para kay Kuya Oliver? Sana gumaling ka para mabago yung buhay mo. Yun lang naman ang gusto ko. Sana mabago yung buhay mo. Maging normal kang tao. Para malasap mo yung buhay, masayang buhay, masayang mabuhay sa mundo. Hindi yung ganyan. Sana bigyan ka ng pagkataon ng Diyos na mabuhay ng normal at mabuhay na masaya dito sa mundo. Tulungan mo yung sarili mo para hindi ka ganyan. Mag-isip ka ng mabuti para sa buhay mo. Yun lang po. So ayun mga kabayan po natin, yun po yung mensahe po ng kapatid niya. So naramdaman naman po natin na mahal naman po nila si Oliver talaga. Natapat nga lang po na talagang hirap din yung kalagayan nila. Tapos mahirap ding sawayin nung nabubuhay pa yung mga magulang. Hanggat sa namatay po yung tatay. Tapos iyon na nga po. Lumala lang lumala hanggat sa isineparate po talaga siya. In-isolate. At sabi nga naman nila, pinapakain naman. Ang hindi lang nila magawa talaga ay yung nililinis. Kaya nga po nung napuntahan po ni Daddy Frankie, talagang nakakaawa. Ang baho-baho po, mga kabayan po natin. So magaganon pa man po, at least po sa ngayon, alam na po natin na magdadalawang isip po tayo kung ako si Angelo, talagang legit or hindi. Pero kung yun man po ay legit or hindi, at least nakatulong po siya para mapuntahan kaagad ni Daddy Frankie naman itong mga kapatid para malaman yung patungkol sa bagay na yun. At ang kainaman po dito, may mga bagay-bagay pa po ditong nalaman tayo doon sa interview po, mga kabayan po natin. So ilan po muna siguro ang ating maiksing reaction video po dito patungkol nga po sa usaping pera, yung 100,000 na yan na tulong para kay Oliver. Actually po hindi Oliver pala ang pangalan po niyan, Florentino. Kaso nga lang po doon sa vlog ho, nung tinanong, Oliver po yung nabanggit. Pero okay na rin po yan, kumbaga kilala natin siya sa pangalang Oliver. Yung isa sa mga nag-viral po sa mga vlog po ni Daddy Frankie. Nasa kayo naman po, kasalukuyan nagpapagamot at umaasa tayo na sana gumaling po siya. So maraming salamat po sa inyo. Hinlang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po patungkol po kay Oliver at saka doon po sa pera. Sino nga ba ang marapat humawak? Yung kamag-anak or si Daddy Frankie? Bagamat siyempre po, kung si Daddy Frankie po ang nagbablog dyan, mas maganda, siya na muna ang humawak. Kasi anytime ho na may mga kailangan, so madali hong dukutin yan o kaya gamitin, mga kabayan po natin. Pero kung sakasakali naman sinabi ng mga sponsors na okay lang na ibigay sa mga kamag-anak, sa tingin ko wala namang problema, mga kabayan po natin. So yun lang po muna siguro. Maraming salamat po sa inyo. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabait tayong lahat. God bless. Bye-bye.